Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Face the day, there's a new challenge. A chance to be better. A chance to become your dream. Growing up with champion energy. Growing up with Milo. Milo every day. Tara anak, game? Champions, together, let's continue our champion journeys at home. From Nestle. Doble man ang challenges ngayon? Kasama mo ang Milo. Sa doble sulit, the new Milo Twin Pack Promo. Doble ang savings at champion sa milk, cocoa, and energy-releasing nutrients. New Milo Twin Pack Promo. Limited time only. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is November 11, 2020. 11:11 po ngayong hapon na ito, pero hindi po pero thank you dahil kayo po ay hindi nag-add to cart ngayong hapon na ito, pero dahil kasama po namin kayo sa ating weekly Wednesday sports program kung saan and you will know all the updates sa ating mga officials. Ito po ang People Sports Conversations. I am your host, Mr. Josh Recanor from the Public Communications Office. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng ating PSC Board. We are headed by our Chairman William Ramirez, our Commissioners, Commissioner Arnold Agustin, Celia Kiram, Commissioner Charles Maxi, and Commissioner Ramon Fernandez. And this afternoon, we're very glad na makasama po kayo sa ating ngayong Wednesday. Kahit na gloomy ang weather, I hope that wherever you are watching right now, ay kayo po ay safe at kayo ay nag-iingat to wherever you are this afternoon. Pero ngayong hapon na ito, at marami tayong mga kasama na naman, as we always do sa ating programa. Kasama natin later ang ating 3-time World Jiu-Jitsu World Champion and 2017 IMAG gold medalist and 2019 SEA Games gold medalist, Miss Meggie Ochoa, will be joining us this afternoon. Also, to join us, kasama din natin from our Philippine Sports Institute, isa sa ating mga performance specialist. Mamaya ay makakausap natin para malaman naman natin kung ano ang ginagawa ba. Ano ba yung trabaho ng isang performance specialist sa PSI? How does a performance specialist work sa national athlete, sa elite? And kasama natin mamaya po si Mr. Luis Serafin Cosep from the PSI. And kung kayo po ay nanonood, kung kayo po ay mga kasama namin ngayong hapon na ito, alam nyo na 3 sa inyo ngayong hapon ay mayroon pong tsansa na manalo ng mga special giveaways from our partner, ating sponsor din, ating Milo Philippines. All you have to do po is to kindly like and follow ang ating PSC Facebook page. And also, don't forget to like and share itong mismo pong live feed natin. So, like nyo yung page and also kindly like and share itong live feed natin. Kasi mamaya, meron po tayong trivia question kung saan ilalagay nyo po ang inyong mga sagot dito sa comment section with a hashtag #IamSportsPositive. Mamaya po yan. Pwede po kayong chansang manalo ng mga exclusive prizes from Milo Philippines. Ngayong hapon po na ito, simulan na natin. At dahil talagang marami tayong pagdiskusyonan, marami pong good news na hinatid po sa atin ng ating ahensya for PSC this week.
Sa loob po ng ahensya, ngayong linggo po na ito, na marami pong nangyari sa loob ng ahensya, unahin na po natin ay ang party po ng pangangalaga ng PSC sa ating po mga workforce and mga utility and security personnel sa Rizal Memorial Sports Complex and also sa Field Sports Complex. Nagsagawa po tayo ulit ng 3rd and 4th batch of swab testing sa Field Sports last Thursday and pinangasiwaan po yan ng ating Medical Scientific Athlete Services Unit, ng ating MSAS. And also, last Thursday and also today, meron po tayo another 50 people were undergone to sa RT-PCR test po natin. Ito ensure yung safety ng ating mga skeleton workforce there sa Phil Sports Complex. At kasama din yan ay ang patuloy po na pagdi-disinfect ng ating mga workforce doon sa mga dormitories po sa loob ng Phil Sports Complex, dahil syempre hindi lang naman po natatapos doon ang pag-ensure ng safety ng ating mga ating workforce and national athletes, pati rin po sa mga dormitories, mga lugar kung saan po sila ay nandoon, ay we really make sure I think today po nag-spray po tayo ng mist doon sa lugar. At the same time, UV lighting din po starting from last week up to this day po, patuloy po yon para talagang mapagdoble po ang ingat ng ating mga workforce sa loob at labas po ng mga facilities natin doon. And last week din po, last Friday, naghatid po sa atin ng PCSO ng kanilang remittance na nagkakahalaga po ng 359,000, around 360,000 pesos po. Ito po ay parte ng RA 6847. And ito po ay pagtulong din po ng ating isa sa talagang mga agent partners po natin in supporting our national athletes and coaches, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Maraming salamat po. This was done last Friday, kasama po ang ating PSC Commissioner Celia Kiram was also there to receive the check. Ngayon din po ito, good news. And kung meron po tayong mga national athletes and coaches na nanonood dyan from team sports, matatanggap na po ulit nila yung remaining na 50% of their June and July allowance, at makakatanggap din po sila patuloy pa po ng allowance nila up to December. Ito po ay dahil po sa batas po ng Bayanihan to Recover as One Act, kung saan natanggap na po ng PSC ang 180 million na financial allotment po for national athletes para po sa kanilang mga allowances. So it's a good news para po sa ating mga athlete, lalo na ngayon pandemic. Most of them watching also with us this afternoon ay galing sa kanilang mga provinces, nakauwi ngayon. Some of them are training, some of them are overseas. Mga Olympic bounds din natin. They are really trying their best to really stay fit and healthy, and also para sa pagbalik ng mga competitions the next year, it would be fruitful din para sa ating national team. Makakatanggap din po ang ating Team Philippines ng special amelioration package po. Galing po talaga ito sa ating pamahalaan. Kaya po taus-puso po ang pasasalamat ng ating Chairman William Ramirez, sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, as well as ang Senate, ang Congress, who have helped us, also to the Philippine Olympic Committee President Bambol Representative Abraham Tolentino po, that really helped us to push through this at talaga maibalik po ang mga allowances sa ating mga athletes. So good news po yan if you're watching. Po ko sa mga athlete na ito. I think this makaka-benefit po dito, hindi lang po, pati rin po yung mga team sport athletes din po natin, 199 athletes and 39 coaches po sa mga sports na water polo, baseball, dragon boat, handball, ice hockey, softball, underwater hockey, and volleyball. So ayan po yung mga sport na yun. Mga team sports as well ay makakatanggap na ulit nito, balik ng kanilang mga allowances. So magandang balita po yan. Ngayong linggo patuloy pa rin po ang setting goals webinar and session po na led by our sports psychology unit. Last Friday po, yung mga member po ng ating Philippine wheelchair basketball team ay nakasama ng ating sports psychology unit para magbigay ng serbisyo to help them mentally stay in shape as well, and to mentally strong ngayong at this time of pandemic, lalo na po ating mga para athletes. So patuloy po iyan. Gayon din po, patuloy rin po ang ating mga PSI Sports Performance Specialist
na tumutulong at gumagabay sa ating mga athletes sa pamamagitan po ng mga online approach to performance development. Mamaya, ano po yan, kasama natin si Sir Luis Cosep from our PSI Sports Performance Specialist as well. Mamaya pag-uusapan pa natin yan kung paano ba nila tinutulungan talaga yung mga athletes, in what aspect, paano ito maipupush na matutulungan po yung mga athletes natin while on the virtual side po ng mga bagay-bagay dahil at alam po natin na pare-pareho po tayo ngayon ay quarantine sa ating mga bahay. So, also, kanina din po, nagsimula na po ang second episode ng Rise Up and Shape Up. Ito po ang programa led by our Commissioner Celia Kiram. Ito po ay para sa mga mga mothers, mga daughters, mga children, also mga women sports leaders na gustong dapat maging rise up and shape up din at this time of pandemic. Ang kanila pong episode 2 ay Designing Active Living Among Girls. What every mom needs to know. So yan yung topic nila kanina and nagsimula na po ito ang second episode at marami po itong series of episodes. So if you are a part of this, kung kayo po ay isang women leader, nanonood po kayo ngayon and you're also part of that. Thank you and continue to watch and continue to join itong mga programa po natin. For all sectors na po tayo ng community. At iyan po at marami pang ibang nangyari sa PSA this week. Dumako naman tayo sa isang segment ating program kung saan makakasama natin ang isa sa ating mga elite athlete talaga na tinitingala po ng ating sports community. Ito po ang Kamusta Atleta. Kasama po natin ngayong hapon sa Kamusta Atleta, isa sa ating mga elite athlete. At sabi ko nga kanina, very inspiring story. Ang kanyang pong story ay very inspiring to everyone. And alam natin na nasaksihan po ng most of you ang kanyang career, sporting career all throughout itong recent SEA Games as well as ang mga last Asian Games and IMAG. Kasama ko ngayon ang 3-time World Jiu-Jitsu Champion, 2019 Jiu-Jitsu Asian Championships and SEA Games gold medalist, 2018 Asian Games bronze medalist, 2017 Asian Indoor Martial Arts gold medalist, and founder ng Fight to Protect. Walang iba, si Miss Meggy Ochoa is with us. Good afternoon, Miss Meggy. Hello, good afternoon. Salamat sa pag-invite sa akin dito. Miss Meggy, batiin mo naman yung mga nanonood sa atin ngayon live sa ating Facebook page. Hello, good afternoon po sa lahat. Thank you for tuning in. Kahit nga sabi ni Joash ay 11-11 sale ngayon, ay nakikinig kayo ngayon. Totoo. Pwede naman din mag-multitask. Yes, pwede din. Pwede, pero syempre, we really thank you for joining us. Ito nga, may nag-hi sa atin ngayon, si Danny Ish. Hi, Miss Danny Ish. Thank you for watching. Also, si Miss Linda Gamana is watching with us. Si Sir Dick Gawat. Ito talagang mga sporting fans talaga sila. Thank you for really tuning in sa ating ngayong hapon. Miss Meggy, muna sa lahat ito, gusto kitang kamustahin. Kamusta po ba kayo ngayon at this time? Nasaan po kayo ngayon? Ako, kamusta? Well, ito, buhay pa naman. At yun nga, hanggang may buhay, may pag-asa. So, ako naman, syempre, kating-kating na akong lumaban. Talagang gusto ko na mag-compete, gusto ko na maghanda for competition at mag-training ng full-on. Pero alam natin na may restrictions pa. Pero grateful pa rin naman ako kahit papano dahil ang dami pa rin kailangan gawin at this time and marami pa rin ngang pwedeng gawin. Mm-hmm. Speaking of maraming gawin, ito ba, nabanggit mo, Miss Meggy, nasan ka ngayon situated talaga? Are you in Manila? Nasa San Juan ako. Since nasa San Juan kay Miss Meggy, ano namang napagkaabalahan mo? Yung sabi mo kanina, marami pwedeng gawin. Ano yun? Can you share with us? Ang daming ginagawa. Hindi, more on for the advocacy side din, yung sa Fight to Protect. Maraming mga kailangan gawin at asikasuhin dahil nga alam natin na related kasi yung issue ng Fight to Protect dun sa mga nag-increase na cases of sexual violence ngayong lockdown. Kaya syempre, mas busy pa sa advocacy side ngayon. Yeah. Ayun. And I think mamaya badaanan natin yung advocacy mo and how it is really a changed yung using the sport that you have in yung voice mo to really empower yung mga women and girls natin.
nanonood na sa atin ngayon si Miss Annie Ramirez, Jiu-Jitsu Pride daw si Meggy. Ayan, totoo Hi, yan. Annie. Si Annie yung Jiu-Jitsu Pride. Pinapasa lang niya sa akin. mukha naman pareho pong Jiu-Jitsu Pride. Mukha naman po. Very, also din ating isa sa mga B-medal athletes din natin yung sa Jiu-Jitsu. And talagang, kumbaga, Miss Meggy, parang partners kayo nito ni Miss Annie. Mga competitions. Also with the Jiu-Jitsu team, si Kayla Napoles as well, yung mga women's natin dyan. So, batiin mo naman sila, baka they're watching as well. Kung may nanonood dyan, hi guys. Sana makatrain na tayo soon. Yun pala. Also si Coach Leo Jeffinson again from watching from Bataan. Thank you, Coach. Also, si Sir Manolo Dizon. Hello everyone from Fin Swimming Team. Yan, mukhang well-represented tayo this afternoon. Miss Meggy, at this time, ano bang ginagawa po ninyo sa Jiu-Jitsu National Team? Ano pong training ng ginagawa nyo? O meron po ba nangyari prior to the pandemic? Prior to the pandemic, of course, regular yung training namin. Kahit after SEA Games ay nagte-training pa rin kami together kasi this year was really supposed to be qualifying year para dun sa World Games. Kasi wala pa nga kami sa Olympics pero nasa World Games kasi yung Jiu-Jitsu. So, yun ang parang qualifying year this year. And marami ring mga ibang competitions this year. Pero ngayon na pandemic, meron kaming partnership ngayon with Segovia Sports. Tapos nagtitraining kami online together. Pero more on yung mga conditioning lang and strength and conditioning. Kasi para lang hindi kami mawala sa shape, sa fitness shape namin. And pagbalik natin sa training, dapat ay handa na. So ngayon yun ang ginagawa namin together as a team. Anong schedule nun, Miss Meggy? Do you regular ba yan? Yes. Regular po siya every week pero may mga homework din kami. So, para palang online class ito. Oo, parang online class, may fitness test, ganyan. So, malalaman nila kung ginagawa mo yung homework mo, di ba? So, grabe pala. Mukhang wala rin palang ligtas dito yung mga athlete natin na nag-train. Walang takas talaga. Mukhang mas intense ba, would you say, Miss Meggy? Ano ba to? How does it differ from yung physical na nag-train kayo as a team? Well, I would say iba pa rin talaga yung physically training together. Like, kitang-kita ko sa weight ko. Ang bigat ko ngayon compared sa dati. Pero din kasi pagka mas nagbubuhat ng weights, diba, yung muscles mas nag-grow. Yes. Pagka jiu-jitsu, may halo siyang cardio, may halo siyang muscle endurance, and may halo din siyang strength. Parang halo-halo, yung jiu-jitsu na-cover niya lahat ng body system. So, talagang medyo mas na-workout pa rin ako pagka yung regular training. And speaking of that, tingin ko, Miss Meggy, may mga nanonood sa atin ngayon na wondering pa din, ano ba yung jiu-jitsu and anong sport to? Iba pa ba to sa judo? Iba pa ba to sa ibang other contact sports? Can you give us like very short lang na description how does this sport, ano ang jiu-jitsu? And at the same time, can you also share kung paano ka nag-start dito sa sport na to and become a member din ng national team natin? So, yung jiu-jitsu isa siyang form ng martial art. May iba't ibang disciplines din siya, pero yung discipline na ginagawa namin, it's yung kilala siya bilang Brazilian Jiu-Jitsu, yung iba tawag sa kanya Newaza. It's actually more focused on the ground game and mas grappling talaga siya, walang striking, yung discipline na ginagawa namin. And so ibig sabihin walang suntok tsaka sipa, pero pwede yung mga takedowns and may mga submissions din. So pwede kang mag-choke, pwede kang mag-joint locks. Basically yan yung jiu-jitsu. Ano ulit yung second question mo? Yung what is jiu-jitsu? Tapos I mean like how did you start? Paano ka nag-start sa sport? How did I start? Yes. Ayun. So nag-start ako actually mag-jiu-jitsu dahil sa MMA. Nag-start ako by entering into mixed martial arts. Sobra ko siyang nagustuhan pero hindi ako makahanap ng kalaban dahil maliit akong babae. So dati wala pa masyadong babae sa MMA naka-size ko. So in-encourage ako ng coaches ko na mag-jiu-jitsu na lang kasi doon mas may mga makakalaban talaga ako. So, ayun. So, for the information of everyone, nag-start ka, paano ka nakapasok sa national team? Nag-enter ka ba sa mga like competition amateur pa? Tapos may mga ganun? Yes. So, yung sa national team naman, 2016 ako first na nag-compete for the national team. Of course, sumali sa mga trials kasi may trials din yan. And before that, wala pang national team. So, it was more on sariling sikap lang dati sa jiu-jitsu nung wala pang national team. So, we had to do tryouts then to get to the national team.
Okay. So, ano yun? Like, so at this time, gaano ka nakatagal ngayon being with the national team? Since 2016, so 4 years. 4 years. So, mukhang, paano ba doon? Sa Jiu-Jitsu ba, veteran na ba tawag doon pag 4 years ka na? Hindi ko alam kung veteran na ba yun. Mas nauna ba si Annie sa'yo bago? Yes, mas nauna si Annie sa akin. Mas senior siya sa akin. I-consider natin siya na veteran. Hello, if you're watching, kaibigan natin yan. Si Miss Annie, really also. So, 4 years with the national team. And with all those 4 years, nakita namin, nakita din ng ating mga sporting community, how you've grown and how you've really represented the country well. Nanalo ka sa mga recent competitions from for sure from 2016, tas may 2017 nga, itong mga big competitions with IMAG. Tapos the following year, another big competition, Asian Games yon. And tapos ito, consecutive streak, 2019 SEA Games. Tapos yung Jiu-Jitsu Asian Championships pa. So, ngayon 2020, paano na ano yun? Paano mo hinandle yun na parang pagdating ng 2020, walang nangyayari. Parang kung tutuusin, if we titingnan namin yung mga recent achievements, tuloy-tuloy ka. Parang very consistent. How do you paano mo siya dinil ngayon at this time na parang walang competition? Well, of course, sa una mahirap, 'di ba? Kasi parang nasira yung lahat ng routine mo, expectations mo, plans mo, 'di ba? Kasi syempre may goals kami, 'di ba? Every year meron kang gustong milestones na ma-achieve. Pero ngayon nasira yun, nawala. Sa una talagang napakahirap, pero in terms of dealing with that, bumalik ako dun sa faith ko, yung relationship ko with God. And dun pinarealize ng Diyos sa akin na, okay, you're not in control. Yung Diyos ang in control. Pagka yung pandemic, wala yan sa control natin. Hindi natin pwedeng pawalain na lang yan ng bigla, diba? Yeah. Pero at the end of the day, ang importante is sa Kanya tayo nakakapit. Kasi hindi siya nawawala. Hindi siya nawawala tulad ng mga plano natin, tulad ng mga goals natin. Siya, forever siyang nandyan, tsaka forever siyang stable, and sa Kanya talaga ako humugot ng lakas to be able to deal with itong struggle na nangyari sa atin ngayon. And yun, okay naman. Since then, parang natanggap ko siya, and also na-realize ko nga na yun nga, hanggang may buhay, may pag-asa. So, there's so much you can do with your life. Whether you're competing or not, ang dami mong pwedeng gawin, tulungan, diba? So, ayun. Yeah, and totoo yun, kasi most of hindi lang din sa sports sector, hindi lang din sa mga national athletes natin, sa really in general may mga tao talaga na at this time na they're really emotionally stressed, some of them are depressed, may mga anxieties yung mga tao at the same time. So, and I think the PSC has been helping that as well. Meron tayong mga sports psychology dyan, may mga sports psychologists tayo, mga sports nutritionists. Are you in contact with them also, with the team? Paano ba to? Yung team namin actually nagkakaroon ng regular na mga appointments. Well, not so much regular, pero parang nagme-make ng rounds with the different services that PSC offers. Like, nagka-session with nutritionist, psychologist, ano pa ba, yung physical therapy. Basta yung iba't ibang mga services na ino-offer ng PSC, yung team naman has sessions with them. And nakakatulong din naman yun sa team. And that, I mean, just to keep everybody on the same pace kasi mahirap yung may maiwanan. Totoo naman yun. Parang ikaw, alam mo yun, parang okay lahat, virtual, maya-maya ikaw on yourself, parang hindi pa na. So it's really good na with the help nga nitong mga specialist natin, mamaya makakausap natin si Sir Luis and ma-describe pa niya sa atin how does these things work. Nakaano kayo, kumbaga nasa same pace kayo na lahat. And with that, Miss Maggie, gusto ko lang din mag-ask, wait lang, can we just babatiin lang natin si Miss Pepay Peps watching from Coronadal City. Meron tayo from Mindanao watching also. Wow, hello. Thank you. Thank Salamat. you po. Thank you po really for watching us. And Miss Maggie, itong question ko. Supposedly ba, for this 2020, ilang competitions yung naka-line up for you, nasasalihan mo? And yeah. Hindi ko mabilang right now ilan off the top of my head, pero andyan yung regular kasi na competitions ng IF namin, yung Asian Championships, and then merong mga regional championships, regional championships, continental championships, world championships, and then meron pang mga Grand Prix na competition. So yun yung parang 4 different kinds of competitions na dapat sasalihan sana namin this year.
And aside from that, meron pa yung hindi in-organize ng IF namin, yung ibang IF naman yung mga nag-organize like IBJJF World Championship, and then andyan din yung World Professional Jiu-Jitsu Championship, dapat sasali din dun this year. So, ang dami talaga. Sobrang dami talagang in-store dapat this year. Pero more on this year was more on qualifying year kasi dapat next year kasi may World Games tsaka World Combat Games. And you need to rank up on points dun sa mga championships na ino-organize ng IF mo para makasali ka dun sa global events na yun. So, dapat this year was all about that. And ikaw ba, paano ba ang ranking ngayon sa women's at your division? Anong weight class mo ulit, if we may know? Well, nung lumalaban, ngayon iba. Dalawa pala. Dalawang weight class pa. Iba yung pandemic weight class tsaka yung competition weight class. Yes. Pero, sa SEA Games, 45 kilos ako. Pero kasi, before, I used to also fight at 49 or 48. Pero 45 talaga yung, I think that's my best fighting weight. 45 kilos. 45. And then, paano yun? At this time ba, sa world, let's say, anong tinitingnan? Sino yung mga opponents, ano yung countries na tinitingnan mo na makakasabay mo doon? Mga opponents that you look forward to? Actually, medyo complicated din kasi hindi lahat ng weight classes nandun sa multi-sport competitions. Like, World Games, walang 45 kilos. And then, World Combat Games, hindi pa din sigurado kung may 45 kilos. So, actually, hindi ko pa din alam nga kung sasali ako dun sa either of those competitions. But, so, in terms of ranking naman, ang nag-world champion sa 45 kilos, siya yung finals match ko sa SEA Games. So, parang kami-kami din yung nagkikita. Okay. So parang tutuusin, looking forward pa rin pala kung matuloy itong mga next competitions na to next year. Kayo din pala yon. Anong country siya ulit? Yung nakalaban Thailand. So, for sure, marami din talaga tayong jiu-jitsu fighters dyan from Thailand. Meggy, ito naman, dumako naman tayo sa topic of your advocacy kasi we know you have been very yung presence mo talaga not just sa social media pero as well as dun sa pagiging being there, being present sa iyong advocacy. Can you share with us anong advocacy ito and how did it came about? So siguro kung ikwento ko yung buong kwento hindi tayo matatapos. So short na lang, summarized version. Yung Fight to Protect kasi yun ang advocacy na ginagawa ko. It's actually a movement that aims to fight against child sexual violence through sports. Nasa ilalim siya ng isang organization na non-profit called Philippines Without Orphans. So it's actually not like a non-profit in itself. Tumatakbo siya sa ilalim ng isa pang non-profit. Di ko pa kasi kaya mag-startup ng non-profit ng being a full-time athlete. Anyway, what we do is we actually use sports in two ways. One, as a platform. Kasi alam natin ngayon, may platform ang sport, maraming taong interesado sa sport, di ba? So, ginagamit siya to raise awareness on the issue of child sexual violence and also to gather people and really encourage them to do something about the issue. And through partnerships with the organizations that do the actual work against child sexual violence, we actually point people dun sa mga organizations na yun para hindi lang sila naging aware, nakatulong din sila. And the other aspect of that is yung restoration aspect naman kung saan ginagamit namin ng sport para makatulong dun sa rehabilitation ng mga naging biktima ng child sexual violence. So ngayon, during the pandemic season, and yung restoration aspect ang ginagawa is really trying to help transform victims to survivors and eventually advocates themselves. Yun yung ginagawa namin para sa mga bata na nakakaranas ng trauma. And during the pandemic season, nakita ko kasi yung mga flash mo sa screen so baka hindi na-gets ng mga nanonood. So, So, yung mga yun, mga ginawa naming efforts na virtual muna sa ngayon dahil nga hindi tayo pwedeng mag-gather ng physical. So, parang fundraising efforts yun for Project Safe, which is Support and Awareness to Fight Exploitation. Yun yung SAFE. Okay, so nagpartner kami with Nazarene Compassionate Ministries, non-profit sila, na sila talaga yung sumasabak sa communities. So, gumawa sila ng preventive efforts to prevent online sexual exploitation of children from happening dito sa vulnerable areas ng Pilipinas. And what we did was, we helped them raise funds for that particular project through Sweat to Protect, which was an online workout event na fundraiser din siya. So, kinumbay natin yung sport
dun sa issue para mag-gather at maka-encourage ng mga tao na makatulong. Ayan. And nakakatuwa dahil kanina nga, fina-flash natin itong mga naging mga results ng mga programs on the advocacy that you did. Surprisingly, I think you said na merong at this time po ng pandemic, parang tumaas pa yung mga child exploitations at this time. Yes. So, ironically, di ba? Kung kailan tayo wala sa mga bahay-bahay natin, kung kailan nasa mga bahay-bahay tayo, doon pa nagkakaroon ng cases. And what a good way din na malaman mo na for you to do it virtually. Dahil, sino-sino ba yung mga naging participants dito and ilan sila from where places? Nationwide ba to? Yung itong Sweat to Protect, actually, ang kasama kong mag-organize dito, yung mga kabatch ko sa Poveda, sa high school. Mga high school batchmates ko. Kasi may mga iba't ibang mga batchmates ako nagtatrabaho sa fitness industry. So, yung mga iba't ibang kinds of, anong tawag dito, workouts, kinumbine namin into like one workout day. And then, yung naging participants naman ng Sweat to Protect, actually, meron yung mga nag-participate din from other countries, nakakatuwa. Nice. Yung International Federation kasi namin very supportive dito sa Fight to Protect, so JJIF. So, yung mismong Director General, nag-support siya, and then, yun, mga iba't ibang participants, pati yung isang someone else from Germany na athlete din dati. So, lumawak yung reach niya at nakakatuwa. Grabe lang. Grabe yung isipin na ako very thankful dahil you using your sport and marami ding nanonood sa atin ngayon na really inspired doon sa advocacy that you're doing. And batiin natin si Miss Rosita Bangalaw. Good PM po. Hi, Miss Rosita. Thank you for watching us. Meron din again from Coronadal City. So, paano to? May mga consecutive ka bang next other plans for this advocacy? Is there any way also people could share? May kami nanonood sa atin ngayon, gusto nilang tumulong, gusto nilang maging part nito. How could they reach you dun sa advocacy? Yes, definitely. Kaya nga sabi ko maraming ginagawa ngayon. So ngayon, meron kaming tinutulungan na isang campaign called the Freedom Sunday Campaign. Yeah. Ang target naman itong Freedom Sunday Campaign is mga faith-based organizations. Pero hindi mo naman kailangan maging simbahan para tumulong. Pero yun yung mga tina-target. Kasi syempre humihingi din kami ng dasal sa mga tao na alam mo yun, gaya nga ng sabi ko kanina, sa Diyos ako naka-anchor talaga. So kailangan natin ng pagdarasal para sa kahit anumang tinatahak natin. Pero itong Freedom Sunday Network, isa pang aspeto ng ginagawa nito is, ang tinutulungan nito is yung mga organizations na sila yung mismo nag-aalaga sa mga bata na na-rescue. Kasi yun nga, napag-usapan natin kanina, ang daming na-rescue ng mga bata ngayong lockdown period, di ba? Kasi nag-increase yung cases. Kaya kailangan nating magtulungan para maalagaan ng mga bata na ito. And ngayong December especially, magkakaroon ng fundraising event yung Freedom Sunday Network. Siguro hindi ko pa i-divulge yung specific details kasi nasa planning stage pa siya. Pero kung gusto nyo, please like Fight to Protect, yung Facebook page namin, tsaka yung Freedom Sunday Network na Facebook page din. And doon namin sasabihin yung mga updates doon sa about the upcoming events. Magkakaroon ulit ng mga fundraisers na related din siya sa Christmas season. So, abangan nyo yun at let's all work together to help these children. Totoo yan. At for sure may mga nanonood sa atin ngayon na talagang gustong tumulong dito. So, stay tuned. I-like nyo yun ang Facebook page ng Fight to Protect. Ito naman, Miss Maggie, before we end ang ating segment ngayon, with the inclusion naman ng Jiu-Jitsu ulit for 2021 Vietnam SEA Games, next year na rin yun, kung tutuusin, may iba ka bang target dito? How do you prepare this? Iba pa rin ba to? Iba pa yung preparation mo ba for SEA Games next year? It's different. Paano mo ina-approach to ngayon given na meron tayong pandemic? Siguro yung sa SEA Games kasi hindi pa rin nila nire-release ano yung mga weight class na kasama. So, hindi pa talaga namin alam kung sino yung mga sasali sa SEA Games. Pero kung kasali nga talaga kami, lahat, let's say, lahat ng weight class or makasama yung weight class ko, of course, the same kind of preparation, kahit naman hindi sa Pilipinas gaganapin yung SEA Games. SEA Games is SEA Games. And bawat isang competition ay importante yan, di ba? Actually, next year is a big year. May Asian Beach Games. Wala doon yung weight class ko, so hindi ako makakalaban nun, but our teammates are fighting. And then there's Asian Indoor and Martial Arts Games. Hindi ko pa din alam kung nandun yung weight class ko, pero maghahanda ako kahit di ko pa alam na andun yung weight class ko. And then there's SEA Games. And then there's the qualifying competitions for World Games. So, lahat ng yun,
hindi ko alam saan ako makakasali, pero same mindset lang na talagang maghahanda ako. Kahit saan ako ipalaban, handa ako. Yeah, and I think dapat lahat ng athlete natin ganun din yung mindset na lahat kung saan man tayo dalhin, ready tayo to fight. Ang tanong ko nga lang talaga, ang question ko pa rin dito, Meggy, kung anong weight class yun, yung COVID weight class mo ba to, yung pandemic weight class mo? Yun ang tanong na kailangan nating sagutin sa mga susunod na episodes natin. Baka malay mo, ibalik natin si Meggy ulit sa next Wednesday. Masagot natin yun. But anyway, Miss Meggy, mamaya babalikan kita. At dahil mamaya makasama naman natin, meron kang ituturo sa amin later. At very excited kami. For sure, yung mga audience natin, very excited malaman. Also, mga simple ways that they could use the sport jiu-jitsu para sa kanilang everyday lives din. Lalo na pag tayo ay lumabas-labas na at we're in public na as well. Thank you, Miss Meggy. Babalikan kita later. Dudako naman tayo this afternoon sa ating segment kung saan para ngayon naman, babalikan natin yung mga dadako tayo dun sa ating guest for this afternoon na from the PSI, isa siya sa ating mga performance specialist para malaman din natin kung ano ba yung ginagawa ng isang performance specialist and how do they deal with this at this time of pandemic, paano nila dinideal din ating mga national elite athletes. Ito po ang Ask PSC at kasama natin si Mr. Luis Serafin Cosep. Hi, Sir Luis. Magandang hapon po. Hi, Josh. Good afternoon. Salamat sa pag-imbita. Oo, at mukhang nasa grocery ka ngayon. At tama ba? Oo, mukhang nasa Green Hills ka ata ngayon, sir. At hindi ko alam kung sana okay ka dyan. Hindi, biro lang po. Sir Luis, batiin mo naman yung mga nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook page for this episode natin. Magandang hapon po sa lahat ng naka-tune in po sa programa natin ngayong hapon. No? Sana po kung ano man yung mga agam-agam nyo ngayon sa inyong mga isip, kahit pa paano masagot namin. Tapos ano lang pala, no, segment lang. Yung mga kapwa ko po performance specialist, walang humpay na po ang pag-chat nila sa akin ngayon. So, ayun. Hi fans. Magandang hapon. Batiin natin yan. For sure, makakilala natin yan, di ba? Batiin mo naman sila. Mention mo baka if they're watching us also sa live. Magandang hapon po kay Mr. Dwight De Mesa, kay Jasper Bernardes, Ren Daguro, Bettina Gomez, Ralph Texon, Happy Denuyo, and ang aming butihing leader, si Miss Roxy Narciso. Hi, fans! Yun, mukhang ngayong hapon nito ay sila yung fans mo, ano? Sir Luis. Oo. Sir Luis, nasan ka ba ngayon? Saan ka situated at this moment? Actually, ngayon, nasa Cainta lang po ako. No? Dito lang, ever since. So, napansin kasi ni Josh yung background ko kanina. I just really miss being outdoors. Pero, I'm still here in Cainta, doing what I can to survive and keep on grinding. Yun, ayos yun. Parang may motto na agad si Sir Luis for this. Sir Luis, share, pwede bang matanong, ngayon ba sa EMSAS din, since part po kayo ng PSI, di ba? Under po ng PSI. Mm-hmm. Also, ngayon po ba, nag-on-site po ba kayo sa ating mga, sa PhilSports or RMSC, or kayo din po mga performance specialist ay naka-work from home basis din? Consulting? Yeah, sa ngayon, no, to be clear, naka-work from home basis pa rin kaming lahat. But, we do what we can to continue the services that we provide for the national team. So, lahat po ng mga bagay na ginagawa namin ngayon through online. So, marami pong limitations Maraming limitations because of what's going on right now. Pero, we're doing what we can to keep on serving our national athletes. Yes, and speaking of doing everything that you can, Sir Luis, baka may mga nanonood sa atin ngayon na hindi nila alam technically kung ano bang ginagawa ng isang PSI performance specialist. Can you describe it po? Kahit very short lang, how does this, paano ba ano bang trabaho ng isang role as well ng isang PSI performance specialist po? Siguro mai-describe ko siya by saying na we act as parang a bridge between PSC and the national teams. Especially po pagdating po sa training and performance,
nabanggit na po kanina nila Joash, PSC has free services that it provides for national athletes. Sports nutrition, sports psychology, physical therapy, the massage, and the strength and conditioning. So we help make those services more accessible to our national athletes. Originally po, no, may mga teams din kasi tayo na nagte-training sa malalayong lugar before. So we help in making the scope of those services further to reach those athletes. At the same time, pagdating po kasi sa training, just to be clear, ang mga national coaches po natin, very, very capable and very credible in their craft. But, there are times na minsan may tanong sila, Coach, ano bang magandang gawin kapag gantong situation that needs some immediate answers? So, nandun din po kami para sagutin yung mga concerns na yun. And lastly, before po, PSI believes that the strength of Philippine sports not only lies in the national teams, but also in the well-being of other coaches and other athletes situated all around the country. So as performance specialists, we also help in disseminating information through seminars and through articles na pinoprovide natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yun. Mukhang ito talaga isang national endeavor po para sa information po ng lahat. Ito po ay ang mga PSI performance specialist po natin ay all around the country. Matanong ko lang din, Sir Luis, ngayon currently sa PSI's mga sports specialist natin, performance specialist, ilan ba kayo dito and are you divided into certain sports? Kayo po personally, ano ba hinahawakan yung sport? Well, if I'm not mistaken, we're 9 in the team. So sa ngayon po, may kanya-kanya kaming sport na hinahawakan. Me personally, ang hawak ko po ngayon is badminton, handball, taekwondo, wheelchair basketball, 10-pin bowling, and sometimes I also try to help with the national skateboarding team. But all my other teammates also have their own areas that they're in charge of. Mm-hmm. So parang ang role pa lang dito in layman's terms, parang kayo talaga yung laging nandyan for the national team. Talagang that will you connect. Kayo nagiging, sabi ko nga kanina, kayo yung bridge para magkaintindihan yung scientific side ng sport with the PSC and PSI, pati doon sa mismong NSA, mismong sport that they're in. Oh, basically, ganun, no? As much as possible, ginagawa namin lahat ng mga kaya namin para maging effective yung pag-disseminate ng services to the national teams. At the same time, yung presence namin, in some cases kasi, yung mga teams natin, yung mga coaches, yung mga players, yan kasi tao rin yung mga yan eh. Minsan, alam mo yun, tayo mga tao, minsan marami tayong gustong sabihin just to let it out. So, yung presence namin, in some ways, nakakatulong din sa mga teams and coaches natin na maparamdam sa kanila na PSC is much closer now to them as well. Totoo yan. At para at least, di ba, awareness din sa mga national athletes natin that the PSC is doing this and we are present and we are here also really that kailangan that visible tayo in really helping hindi lang yung elite as well as yung grassroots din. So we know marami ding grassroots program ang ating ahensya and kayo din po baka naging part din kayo noon, sir, if not being a performance specialist pero naging part din kayo ng mga programs natin sa PSI for grassroots like children's games, baka you've been also a part of that as well. Actually, before the past years, our team was very active sa mga palaro ng PSC, Batang Pinoy, the PNG. So PSC also deploys us to palarong pambansa. So of course, we have our own role to play pagdating sa grassroots. In terms of grassroots, responsible kami before to get data in terms of performance, physical performance ng mga Filipino athletes, which in turn magagamit natin to make our grassroots program stronger dito sa bansa natin. Yes. At the same time, personally, I'm part of the lecturers right now sa coaching certification. Yes. Natin. So ang topic ko is specifically on talent identification. So we also help the grassroots programs ng PSC in terms of those areas.
Yeah. I was about to mention nga that you were also one of the speakers dun sa National Sports Coaching Certification course natin. Ito yung ginawa natin. If you've been watching and kasama po namin kayo at naging part nitong program na ito, ginawa namin ito online, virtual po ito, na long series of coaching level 1 sports specific to, sir, no? For different regions. Sa dinami-dami ng mga regions na tinuruan nyo, sir, ano po yung importance nitong talent identification talaga to coaches na maintindihan nila yon on a grassroots level, sir? Nabanggit ko na rin to dun sa mga participants, no? But for those who na hindi nakapag-participate, I have always said that talent ID programs, standard and set protocols for talent identification provides equal opportunity for every athlete in the country to take that first step towards, elite development. Kasi alam natin, dito sa Pilipinas, I'm sure all coaches out there will agree with me, we have a lot of great and talented athletes here in the Philippines. Some nakatago lang talaga. So, yung importance kasi ng mga programang ganito, kahit yung mga nakatagong atleta natin dyan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kasulok-sulukan ng Pilipinas, makikita rin natin sila. At mabibigyan din natin sila ng opportunity to carry the flag of our country, Yes. And at the end naman, if we have a larger talent pool, in terms of development, we have better development sa national teams, in the end, we'll have a lot more opportunities to win medals for our country. Talagang very, talaga, itong trabaho na ito, it's really giving the opportunity din yung talent identification para maintindihan ng mga coaches natin at the same time. Sir Luis, anong difference naman ngayon? I just want to know then if you could also share. Anong pinagkaiba ngayon na kayo, performance specialist, from being always there kung saan pumupunta itong mga national teams natin, when they are overseas as well, kung dito sa iba't pang parte ng bansa, and they're training and they're competing, na tas physically you're there, tas ang dali ng communication nyo ngayon na parang parang isang ganun lang, ito yung something na kailangan mong baguhin, stuff, change. How difficult was it? Ano yung mga challenges that you have to meet? Kayo din, mga performance specialists. Ngayon, virtual lahat. Ngayon po, virtual lahat, no? Ang difference talaga is wala yung personal touch. So, alam natin na coaches will agree with me on this also, na may factor din yung sinasabi kong personal touch pagdating sa training. Yung nakikita at na alam nung atleta na nandiyan ka sa tabi nila. Yeah. So, isa yun sa mga challenges na hinaharap namin. At the same time, no, talagang challenging. Well, alam naman natin to dito sa Pilipinas. Especially sa gantong weather, dito sa labas, actually, medyo madilim. Sometimes internet connectivity can really be a challenge. It's good sometimes, pero sometimes talaga nagiging limited siya. So alam mo yun, kung actual session, live session, possible siya, pero minsan hindi mo talaga may iwasan yung challenges. So sometimes we have to resort to other things like providing documents, providing videos sa teams. So it's good naman, kaso minsan alam mo yon, aantayin mo pang mabasa nila yung message mo bago nila magawa, di ba? So it's a little bit challenging right now, lalo na personally, after this actually kailangan ko lang pumuntang optical kasi lumalabo na yung mga mata namin kakatingin sa screens. So it's very challenging, but alam mo yon, maraming challenge sa buhay ngayon eh. Pero kung gusto mo talagang gawa ng paraan yan, magagawan mo yan ng paraan. And ito, sir, baka may nanonood sa atin, Sir Luis, may mga nanonood sa ating mga amateur coaches, kanilang mga provinces, kanilang mga barangay, alam niyo yun, kanilang mga clubs, sports clubs, na nandito rin, nasa same condition din that we are in, malalayo yung mga athletes nila and wala nga personal touch. Pero baka yung ibigay na tips na paano maging consistent to, and paano magiging committed din yung mga athletes dito on you training them, yung pag-specialize ng mga nila, skills and performance nila sa sport. Ano pong tips, sir? Okay. First and foremost, sa akin, pinaka-importanting tip is unahin yung alagaan yung mga sarili nyo. Because sabi nga nila, di ba, you cannot give what you cannot have. So, first and foremost, alagaan nyo yung mga sarili nyo. Secondly, sinasabi ko nga,
Maraming paraan. Maraming challenges, pero tandaan natin, maraming paraan sa buhay. So, nasa sa atin lang rin naman yun talaga kung gaano natin kagusto yung ginagawa natin. Pangatlo, mahalin nyo yung ginagawa nyo ngayon. Kahit gaano siya kahirap, kahit anong klaseng challenge yung hinaharap nyo, mahalin nyo yung ginagawa nyo ngayon. Because from there, even after this pandemic, no, pag mahal nyo yung ginagawa nyo, kahit anong mangyari, sigurado, lalampasan nyo lahat ng haharapin nyo. Yes, yun. I hope yung mga nanonood sa atin ng mga coaches natin dyan, kahit mga simpleng sports trainers lang, I hope you're taking notes of this dahil mga insights ni Sir Luis. Ngayon naman, Sir Luis, ibabalik natin si Meggy sa screen natin ngayon. Kasama natin siya ulit. From San Juan pa. Ayan. Hello, Meggy. Hello. Ayan. Babalik natin siya sa screen. Dahil itong segment ng program natin sa Ask PSC, binibigyan po natin ng chance makapagtanong, Sir Luis, yung mga elite athletes natin, mga guests natin na athlete, makapagtanong sa ating mga guests din from the PSC side. So, Miss Meggy, ano pong question nyo kay Sir Luis for this afternoon? Actually, since nabanggit kasi kanina yung grassroots, isa yun sa talagang interest ko. Yung question ko is like, for example, how can National Federation and PSC work together para mapalawak ang grassroots program? Like, let's say, ang alam ko ang Jiu-Jitsu, wala pa siyang grassroots program with PSC. Paano ba yun umpisahan? Well, sa ngayon, just to share din yung situation ng grassroots natin. In the years prior, nag-ikot po kami sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nabanggit ko po sa Palarong Pambansa, PNG, Batang Pinoy. We were already gathering data in terms of performance, physical-wise, nung mga athletes natin sa iba't ibang sport. Then, right now, our current project is to come up with yung parang standard or basis natin, whether to say our athletes are average or above average. Now, our goal right now sa PSI is to finish that data and provide that data to the different NSAs and to the different coaches around the country so that they can have a more systematic and more objective recruitment ng mga sport nila. Now, if I'm not mistaken, in the future, kasi may upcoming na rin po tayong National Academy of Sports. Yes. I'm sure si Miss Joy will also do everything in her power to strengthen the grassroots development ng country natin. So right now, it's still in the planning stage. But I'm pretty sure in the near future, magkakaroon po siya ng mga standard programs and protocols that will also benefit not only the national teams, but also all other coaches and athletes in different levels here in the country. Binanggit din sa atin, Meggy, ni Prof. Henry, ang ating PSI Dean for Sports Education, Sir Luis. Binanggit niya last week na with the collaboration talaga, it has to really start with the collaboration ng NSA for that sport. Kasi I think PSC is really very welcome in introducing that specific, whatever sport it is, para i-connecta doon sa mga existing grassroots sports program ng PSC. And I think that way we could really expand yung reach for that sport as well. I can also imagine may mga younger girls tayo na nag-jiu-jitsu na din. Totoo yan. That is really the goal. And I think it really has to start with that. And tama din si Sir Luis, tama yung scientific approach naman siya, yung pag-gather nitong data. And kasi totoo yun. And ang sports kasi ngayon talaga kailangan in collaboration talaga siya with science. And I think Sir Luis, they have been really doing a great job. Eto, Sir Luis, binabati ka ni Sir Ralph. Sabi niya, Sir Luis, thank you for motivating me despite these challenges we face. Very inspiring. Tapos, sabi niya, pabili naman ng battery and laptop dyan sa Green Hills. Sira na laptop ko ng battery ko. Laptop battery ko. Mag-usap tayo mamaya. Ayan. Pwede na yan. Pero ayan, narinig niyo po, guys, thank you really. Narinig niyo po ngayon ang ating Ask PSC with Sir Luis Cosep and again with Miss Meggy Ochoa. Mamaya po, makakasama ko ulit sila para sa isang fun and very exciting segment ng ating programa na alam ko na inaabangan nyo rin mga nanonood sa atin for this afternoon. Pero bago ang lahat, eto na, dumako na tayo sa ating trivia question for this afternoon.
Alright. Dahil nakikinig kayo, if you've been really watching ang episode natin for this afternoon, alam nyo panigurado ang sagot sa ating trivia question for this afternoon. At para po kayo ay manalo ng mga exclusive prizes from our partner, ating sponsor, Milo Philippines, kailangan nyo pong isagot. Ilagay ang inyong sagot sa comment section ng live feed na ito at the same time with a hashtag #IamSportsPositive. So yun ang format. So yung sagot, your answer and the hashtag #IamSportsPositive. So ready na ba kayo? If you're ready, here's our trivia question for this afternoon. Let's flash it. Ang trivia question natin for this afternoon ay, anong sport ang nagbigay ng 5 gold, 3 silver, at 3 bronze medals sa bansa noong 2019 SEA Games? Na sport din ni Miss Meggy Ochoa. Ano yan? Anong sport yan, guys? Kung kayo po ay nanonood, panigurado, alam niyo po yun. You should comment down your answers here sa live feed. Yan, tinataas si Sir Luis yung kamay niya dito. Answer, and then with the hashtag, ayan na, may mga sumasagot na. Thank you, guys. First 3 to answer this question, meron po kayong chance ang manalo. Special prizes from Milo Philippines. Maraming salamat po really for joining us. Ayan, may mga sumasagot na. Madami. At mukhang alam nila, tama din ang spelling, Miss Meggy, ha? Mukhang tama din. Mukhang talagang alam nila. Nakakatuwa ito. Alright, anong sport ang nagbigay ng 5 gold, 3 silver, and 3 bronze medals sa bansa noong 2019 SEA Games? Na sport din ni Miss Meggy Ochoa. Yan ang ating trivia question for this afternoon. We'll announce the winners in the next coming days, so stay tuned. Ngayon naman po, magbabalik po kami sa ilang paalala at mamaya pagbalik natin, makasama ulit natin si Sir Luis and si Miss Meggy para ibigay sa atin ang isa sa pinaka-fun and exciting part ng ating programa. Magbabalik po kami. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Face the day, there's a new challenge. A chance to be better. A chance to become your dream. Growing up with champion energy. Growing up with Milo. Milo every day. Tara anak, game? Champions, together, let's continue our champion journeys at home. Doble man ang challenges ngayon, kasama mo ang Milo. Sa doble sulit, the new Milo Twin Pack Promo. Doble ang savings at champion sa milk, cocoa, and energy-releasing nutrients. New Milo Twin Pack Promo. Limited time only. Alright, magbabalik po ang People Sports Conversations for this afternoon. And ito na nga, dito na tayo sa pinaka-segment na talagang kung saan inaabangan talaga ito ng mga nanonood sa atin and ginagawa po nila itong way to release fun and excitement as well to learn sport. Yan ang importante, matutunan ng sport. Ito po ang Champ Camp presented by Milo Philippines. And ngayong hapon na ito, tuturuan tayo ni Miss Meggy ng very fortunate ako na maturuan kami ni Sir Luis ng isa sa mga move from Miss Meggy Sport and Jiu-Jitsu. Miss Meggy, take it away. Ano ba ituturo mo sa amin for this afternoon? Okay, dahil alam ko na medyo limitado ang space at wala tayong partner, very basic lang ipapakita ko. Pwede mong gawin ng sarili mo lang. Alright. So, ang ituturo ko, may question muna ako. Ano Yes. ang pinakamadaling i-grab na bahagi ng katawan? Sa tingin nyo, ano ba yung manifest na Ayan. bahagi ng katawan? Ano yung, guys, baka alam Madaling niyo sa i-grab. comment section, guys, alin yung pinakamadaling i-grab na parte ng katawan? Hindi po buhok, feeling ko hindi po buhok. ang Hindi. sagot Mahirap dito. kasi, Hirap. mahirap yung buhok. Mahirap yon. So, may sumasagot. I think, Sir Luis, alam mo ba yung sagot doon sa tanong ni Miss Meggy? Kamay? Kamay. Yes, tama. Yes. Well, specifically yung wrist natin. Yung wrist. Kasi, Right. 'di ba, itong wrist compare mo sa leeg. Ang kapal ng leg, 'di ba? Yung wrist ang nipis lang. So, ganyan, maka-capture siya ng kamay, 'di ba? So, itong tuturo ko sa inyo, it's just paano ba i-break ang wrist
pagka ginrip yung wrist mo, paano i-break yung grip na yon. So, very, very basic lang siya. Actually, meron pa tong mga iba pang weight distribution, blah, blah, blah. Pero baka umabot tayo ng 10 minutes kasi pag technical ko na siyang ipaliwanag. Pero yung kaya niyong gawin habang nakaupo. So, siguro kung ano yung dominant hand nyo, yun yung hand na mag-grab para pwede niyong lakasan. Okay. So, Okay. right-handed ako. So. Okay, so yung right yung mag-grab. So, yung left hand nyo, yan yung i-grab ng right hand. Okay? Now, tanong, dito sa grip, saan yung pinakamahinang bahagi ng grip? Pinakamahinang bahagi. Ano yung pinakamahinang part ng grip? Sir Luis, ikaw sasagot din to, ha? Question and answer. Okay, Sir Luis, ikaw to, ha? Ano yun ulit, Miss Maggie? Baka naman may mga alam yung audience natin dito. Mag-comment sila. Ano yung pinakamahinang part ng grip? May sumagot, sabi daliri. Daliri. Okay. So, tama yun na, yung dito, between ng thumb, at di ba yung four fingers at thumb, nagmi-meet sila. Yes. Di ba? Yan yung pinakamahinang bahagi ng grip. Kung saan sila nagmi-meet. Kasi, ito, malakas yan. Kung maglagay ka ng force against doon sa palm, hindi mo yan kayang i-break kahit anong mangyari. Pero kung maglagay ka ng force against yung point kung saan nagmi-meet yung four fingers saka yung thumb, yan yung breaking point eh. 'Di ba? Until mabuksan mo to, yan, yung breaking point na yan, hindi mo matatanggal yung grip. 'Di ba? Alright. Kasi alangan naman i-slide out mo yung hand mo pag ganun. Mahirap yun, 'di ba? Ang laki ng kamay. So the only way to break the grip is kung ma-break mo itong point na yan. Okay? Alright. So paano ba natin gawin yan? How to break that point? Ideally talaga may partner kang gumagawa. Pero okay lang, basic lang naman. Yes. The grip, ang ginagawa namin is usually, gaganyan ako, tapos lalabas ko yung thumb ko. Kasi para magamit mo as a guide yung thumb. Okay, ganyan. Okay? Tapos, ang gagawin ko yung thumb, ilulusot ko siya sa ilalim ng wrist. Ngayon, tingnan mo, habang nilulusot ko yung thumb sa ilalim ng wrist, natitwist na yung hand na nag-grab, diba? Yeah. Okay. Twist, diba? Okay? Tapos ituloy mo hanggang sa all the way, mabibreak mo siya. Oo nga. Diba? Nice. Ayun, so, ito. Isa pa. Tapos, thumb, para may guide ka, yung thumb yung gagamitin mo. Point, tapos sa ilalim ng wrist, hanggang papunta sa ibabaw. Ayun. Yun. Nice. So, imagine mo na lang ibang tao yung nag-grab ng wrist mo. Yes, totoo yan. So, madaling-madali lang, ganyan. For self-defense din yan, di ba? Yes, for self-defense din yan. Kasi sa jiu-jitsu, okay, so sabi natin, di ba, grappling martial art siya. Pero ang isang use din niya is marami kang maa-apply na self-defense move. And yung maganda dito, since wala siyang striking, ang gagawin mo lang is tatakas ka lang from the situation. Kasi sometimes, kung i-strike mo yung perpetrator, may tendency na lalo siyang magalit. So, pag magalit siya, pwedeng lalo kang mahirapan na lumaban. Kasi iba yung adrenaline pagka may taong galit, di ba? Yes. So, maganda na i-free mo lang yung sarili mo sa situation, tapos tumakas ka na. So that would really work well, Miss Maggie, kapag mayroong mga, syempre, we don't want that to happen to anyone naman. Yung mga ganon, for self-defense measures to, So, kung kami nanonood sa atin, ito, simple lang to, pero I think this could really be a big help, skill na ma-unlock nyo. Pero just a note, sobrang liit na portion lang to. Meron siyang kabuuan na technique. Ang pinakita ko lang sa inyo is portion. So, for it to work, kailangan mo pang i-consider yung buong katawan. Pero dahil limitado ang oras natin, hindi ko mapakita yung other aspects of this particular technique. Ang pinakita ko lang is yung aspect ng hand. Pero may ibang aspects pa yan para gumana talaga in real life. Yeah, something to learn. Maraming salamat po, Miss Maggie, and really something to learn from everyone. May nagsabi pa dito, sabi ni Nards, sabi na single hold at double hold grip. Sa water safety yan talaga, defense and release. Nice, tama. Good point po. And I hope really kayo din, mga kasama namin sa ating live feed, ginawa nyo rin yun with us. And maraming salamat. Miss Maggie, hingi naman ako ng few words from you before we end this program. Sige, so una sa lahat, salamat po sa PSC sa pag-imbita po sa akin dito at sa pagkakataon na makapag-share. Salamat sa pangangamusta at salamat din po sa suporta sa lahat ng mga atleta all throughout. Alam ko na mahirap ang times natin ngayon, so malaking bagay na meron tayong ganitong touching points, okay, na malaman natin na hindi pa tapos ang lahat. Gaya nga ng sabi ko, hanggang may buhay, may pag-asa. Ayun po.
Thank you, Miss Maggie. Sir Luis, any words? Maraming salamat po sa mga nakinig sa amin ngayong hapon. No? Sana po may mga nakuha po kayong points na magagamit nyo sa mga buhay nyo. At last na po, talagang yung message ko po para po sa ating mga national athletes at sa lahat po ng mga atleta at mga coaches dito sa buong Pilipinas. Madalas po kami nakakarinig na salamat sir kasi ganyan, salamat po kasi ganito. Pero sa totoo lang po, kayo po yung lahat po ng saludo at parangal dapat papunta sa inyo. Wag lang po kayong titigil sa ginagawa nyo kasi kahit wala pong nagsasabi sa inyo, akala nyo lang po basta-basta lang kayo nagte-training ngayon ng online, pero sa totoo lang inspirasyon po kayo dun sa mga tao na naghihirap din na tulad nating lahat, pero pinipilit lumaban hanggat sa kaya nila. So saludo po ako sa inyong lahat. At, ako na po nagsasabi, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapatuloy na kung ano mang ginagawa nyo ngayon. And maraming salamat again, Ms. Maggie Ochoa and Mr. Sir Luis Serafin Cosep from PSI. Maraming salamat po sa inyo. Really inspired by your stories and hope to see you more again sa mga other kamustahans pa that we will do here sa ating program. Maraming salamat po. Guys, thank you. And sa mga nanonood po sa atin ngayon sa ating live feed, maraming salamat po. Really thank you for joining us, for being with us ngayong hapon na ito. And to know more sa mga important points po ng ating discussion and to really know about the updates po about Philippine sports, pwede nyo po kaming i-follow sa aming social media accounts. On Facebook, we have Philippine Sports Commission, open and close parenthesis. We also have an Instagram. It's at phil.sportscommission. Sa Twitter, we have at PSC_gov. We also have our YouTube channel, Philippine Sports Commission. And syempre, our website, para po sa lahat ito, www.psc.gov.ph. We're flashing that sa aming screens ngayon. This time, maraming salamat po. Muli, ito po ang People's Sports Conversation sa ngalan po ng aming PSC Board, ang aming chairman, ang commissioners, ang aming communications head, si Ms. Malin Bamba, and the rest of the team. Maraming salamat po. Ako po si Josh Ricanor, and good afternoon. Stay safe, everyone.